ready? Game, bro. Let's start. Handa na! Tropang Radio! Tropang Radio! Tropang Radio! Tropang Radio! Tropang Radio! Yo mga katropa, 7:04 na po at oras na para sa Tropang Radio. Yo! At pag Friday night, at may oras na sinasabi, ibig sabihin, Live. Live na live! Live na ang live na live. review dito sa Tropang Radio. Ako po si Katropang Jane. At ako si Katrapan Lex. At kami po ang magiging ka-review nyo today, Mhm. next week, and for always. Oo, Pwede lagi ba yan? naman yun. Unless palitan na tayo ni Katropang Shrel. Oo. Okay lang naman din. Pwede Kaso naman. lang, O, sige. I will destroy you. Ang tanong, pagka ba pinalitan ka ni Katropang Shrel sa review, may magtsatsaga ba gawin ang level ng pagmamahal, hirap? level ng hirap na pinagdadaanan ginagawa namin natin linggo-linggo para sa review. para maitayo ang programang ito. O yan, no? Ang sweet naman ni Katropang Shrel, nagdadala po siya ng red wine. Akala mo red wine talaga. Tsaka, farewell, ano na wala natin na episode. Kaya pala Pinagwaway na pala tayo. Hindi po, ito po ay ano. Thank you so much, Katropang Shrel. Okay, 7:05 mga katropas, kung kayo po ay may gustong i-share. Medyo Gusto 5 niyo po? minutes na tayong kukulangin sa Oo. oras kasi medyo nakakain na yung oras Oo natin. nga. Hindi, actually, konti lang naman nakain ng sinichichirya. Pero sabi ko, naku, ayan na naman, baka mag-OT na naman. Sayang. Official na kami magpa-file ng complaint ni Katrapan Jane sa susunod na mangyayari ang kaganapang ito. Pero mga katropas, dahil live na live po tayo, ay pwede po kayong tumawag, pwede rin po kayong mag-text sa amin. 503-8288 po ang ating direct line at 0927-220-8332 naman po ang atin pong text text number. Para po, kung gusto niyo pong mag-join sa aming conversation. Dahil ka-join ang ating conversation today. Oo, no? Dahil ang Yun lang, kung may aming tanong lang naman sila, no? Kasi baka yung mga katropa natin na pumasok today, maya-maya pa maya-maya pa manonood, di ba? Kasi ngayon lang po nag-open ang Amazing The Spider-Man. Amazing Spider-Man. So, nakakatawa kasi na na parang may adjective Kailangan mo i-specify na ito yung The Amazing Spider-Man na film. Kasi, if you would remember, mga siguro not less than 10 years. Mga ganun, a good 3 years ago nga lang yata lumabas yung hindi ba 3 years, 4 years ago lang lumabas yung last na nung trilogy nung Spider-Man. Matagal din ni in Tobey betweens Maguire. yan oo. So yung kay Tobey Maguire. So siguro para sa mga marami, and to be honest, Katropang Dex, hindi ako masyadong na-excite nung sa Amazing Spider-Man. For one thing, hindi ko kasi feel masyadong lore talaga nung Spider-Man. Oo, yung kasi tapos dun sa, to be honest, yung Tobey Maguire, pinanood ko po lahat yon. And yet wala, yung sobrang maangs, tapos naiinis ako parang move on, grow up, matatanda na kayo parang honestly yun. kasi yung Spider-Man ni Tobey Maguire, parang every film, bumabalik siya dun sa zero. Supposedly, nag-arc ka na dun sa first movie. Tapos, you will pick up from where you left off. Doon sa unang pelikula, papunta sa pangalawang pelikula. Tapos, very ka na. Iba na yung mindset mo pagdating dun sa third movie kapag ipabangga natin yung karakter mo doon sa first na pelikula. Ang problema lang is that, feeling ko, parang ganun yung Asian nila ni Mary Jane, yun pa rin yung sa simula. Nagbago lang ang senaryo, pero parang ang system pa rin is, hindi tayo pwede maging tayo kasi I have to protect you, keme-keme, ganyan. Parang, tapos parang saan mo ba hinuhugot itong gusto mong mabuhay si Mary Jane at di ba? Tsaka yung parang yung parang syempre minsan kahit na Stanley yan, of course yung si Stanley po ang creator, mga ginawa naman talaga yan ng matagal na po. I think in the 50s, 60s. Ang naman kasi ay parang mga post-war reactions. Parang, ewan ko lang ko lang yun Hindi ko naman ako nagbasa ng research na nagsasabi mga post-war reactions yun. No? Pero mostly, since most of our talaga happen in this particular period, parang reaction na parang kung sa panahon na nagkaroon ng World War II, meron na lang mga superheroes, baka wala tayong masyadong problema sa mundo. Di ba yung mga ganun-ganun na reactionary natin sa mga bagay na yan. So, yun, I wasn't looking forward to The Amazing Spider-Man too much kasi hindi na nga ako natuwa dun sa una. Uulitin pa. Uulitin pa namin. Di ba? Ay, repeat pa ng baka dati. maulit lang din ang proseso ng disappointment. Oo, tsaka alam mo naman, ang worry natin lagi is that parang kopya. Diba? Yung actually, kopya. this one came in as a surprise kasi it was not too long ago when I saw the last Spider-Man installment, 'di ba? Na parang
bakit ang bilis namang gumawa ulit ng panibagong At na parang remake? at parang iniwanan na yung entire totally franchise dead na yun. nung Tobey Parang Maguire. did that happen? Parang gano'n. Yung gano'n siya. Parang mayroong sakit ang Marvel na ganito. Yung parang Oo. dead ba doon sa mga unang gumawa ng ano? Parang ring ba? Ay, Hulk. Hulk. Oo, ganyan Hulk. yan. Oo. Kasi Of parang course, oo. yung kay Eric Bana na Hulk, medyo isang malaking fail. Eric Bana, mas malaking fail kasi siya. So, yung Edward Norton naman, hindi man kasing fail, pero hindi naman nila ma-resurrect na yung Edward Norton Hulk. So, binago nila into Mark si Mark Ruffalo. Ruffalo na Hulk. So, mga ganong mga bagay na parang nag-exist din naman sila, no? Parang i-acknowledge natin. So, parang nag-create na naman ng bagong universe. Ito po, yung The Amazing Spider-Man through Andrew Garfield as Spider-Man. Oo. So, as actually Peter Parker. So, doon na naman ulit na parang nagsimula na naman from scratch. Oo. So, ganyan po. Doon po tayo nagpipick up dito sa The Amazing Spider-Man. So, bago tayo mag-break, mga katros, pakwento na natin yung katropang Dex bago tayo mag-break para pagbalik po natin, simulan na ang paghihimay kay Spider-Man. Amazing ba talaga itong Spider-Man na ito? Sige, katropang Dex, kwento mo ang this incarnation of Spider-Man. Ano naman ang story? Basically, Spider-Man na to kasi siya. Sumusunod na naman siya dun sa parang basic structure ng lore ng Spider-Man. Story of Peter Parker, isang estudyante na nakagat accidentally ng isang radioactive spider. Tapos try i-juggle ang buhay as a masked vigilante. At saka ang kanyang buhay estudyante. Tapos nagkaroon ng isang incident na parang, kasi nung una pa siya, very carefree pa siya na paggamit niya ng powers niya. So very carefree. Wala pang wala pang di ba? Irresponsible. Tapos, very irresponsible. Walang pakialam kung ano yung basta huli ng kriminal, that's it, pansit, ganyan siya. Tapos nagkaroon ng incident na napatay yung uncle. Si Uncle Ben sa isang accidental na encuentro with the thief. Petty thief nga lang. Petty thief nga. Petty thief nga lang ito Tapos nabaril si Uncle Ben, and then saka siya nagkaroon ng realization na I would have to avenge my Uncle Ben. At kailangan hanapin ko kung sino ang pumatay sa kanya. Ayun. And to be honest, ito naman talaga to sa Spider-Man. Kung hindi rin dahil sa kanya, parang hindi naman the first natin masasabi yun for sure, pero may dating na kung hindi rin siya naging carefree at irresponsible, hindi mangyayari ang turn of events na ito. Yun. Kasi parang doon naman din sa kay Tobey Maguire, 'di ba? Ang nangyari doon ay parang pinabayaan niya ring tumakbo yung tong petty thief. Tapos pag nung nakalampas sa kanya, just a few minutes ago, a few minutes later na nabaril si Uncle Ben nung same thief na yun. Kung hindi ba dahil, parang in essence, pwede mong i-argue kung hindi siya tumulong, kung tumulong siya, potentially hindi matay si Uncle Ben. Kaya malaking malaking chip on his shoulder in essence. Tapos, yung nagbago? Kung ganun yung basic storyline. Yun nga, katropang Dex, bago dito? What is new? Okay, ang bago amazing dito na hindi natin nakita sa Tobey Maguire series is yung anggulo ng parents. Yung parents pala nito ni Peter apparently worked for Oscorp in the past. Tapos parang dahil sa isang research na ginagawa nila, nagkaroon ng konting problema that led them that forced them to leave Peter to the care of Uncle Ben and Aunt May. Yon, hindi naging malinaw kung namatay ang mga magulang. Nasan sila? Hindi naging malinaw yung yung side na yon. But ito yung parang sort of pinanggagalingan nung parang internal na struggle ni Peter as a person, as a teenager. Yun yung flavor na dinagdag nila. Tapos yung villain nila dito, sorry, hindi po ako masyadong Marvel geek, so hindi ko ma-name. But I bet Connor? I bet based sa character na ito. Ako din hindi rin ako comic basta book this lizard mutant guy na apparently nakatrabaho in the past. Wala lang po kasi tayong ngayon, mga katropas nakatrabaho in the past ng kanyang ama. At ito yung naging villain ngayon because parang kinontinue niya yung research sa sinimulan ng tatay ni Peter. Ayun. Yun. So essentially, yan naman po. Yung nagbago pa. Wala po si Mary Jane sa pelikulang ito. It's the story of Peter Parker and Gwen Stacy. Tsaka, yun, yung si Gwen Stacy, siya yung first love ni
Peter Parker. Even in the original story. Tsaka ano po ito, kumbaga ay, high school life pa ito. So, medyo, parang talagang prequel to whatever we've seen na, na Tobey Maguire. May actually, may konting, may overlap, yeah. At saka parang, kung nangyari yung sa timeline na ito ni Tobey Maguire, bakit dito? Iba naman ang timeline, pero nangyari pa rin yung mga events. So, yung pwede rin yun talagang i-argue yung mga ganon. So, nasa kasi siya, nandun sa basic lore in essence. Kasi nga yung, at ito siguro yung masabi natin, supposed to be kasi yung binibitawang salita, with great power comes great responsibility. Very Spider-Man. Hindi po ito binitawan dito. Feeling ko may conscious effort na hindi mabitawan itong scene. Kasi parang ang strategy for this franchise, if ever this is going to push through, is going to be an entirely different series of films. Hindi siya naka-angkla pa rin doon sa original. So as we said nga po, nagkikreate ng panibagong universe para yung bagong timeline na inintroduce dito, bagong plot lines, bagong conflict points, yun na po yung susundan natin, na pagpapatuloy natin. Baka tinetest nila if this one will fit more doon sa existing na Marvel Universe so far, na kung saan nag-i-exist na Avengers, ang Captain America, baka makasalubong pa. Baka makasalubong sina Iron Man. Ayan, kasi so far yun yung successful na successful na Marvel series of films, yung Iron Man, Thor, Captain America, ganyan. Ngayon ito si Spider-Man naman ang tinitingnan natin dito. So, yun. Yun po. Mga katropas, dahil narinig na po natin ang kwento ng The Amazing Spider-Man, sa pagbabalik, pag-usapan natin, ito po ba ay mas magandang pagkukwento na version ng Spider-Man. So, hindi po talaga natin maiwasan sa usapan na ito na i-compare siya dun sa previous. Kasi yun nga po yung ina-anticipate namin ni Katropang Dex na parang, so anong different dito tsaka dun sa past? Para rin po yan yung version nila Michael Keaton ng Batman tsaka po yung Christian Bale version. Yung first na reaction mo talaga is, what's so different about it? So, yan po ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Huwag po kayong aalis. Babalik po kami dito sa Review sa Tropang Radio. Tropang Radio! Tropang Radio! Yo mga katropa, 7:90 na po tayo po yung nagbabalik dito sa Review sa Tropang Radio. Live and alive po kami mga katropa. So welcome na welcome po ang inyong mga comments, suggestions, wag na suggestions, comments, tanong. May ganyan sa kwento mo sa akin kanina, Katropan Jane, off-air. Ano na yung masasabi ko? Wag yan! Wag yan! Just between the two of us. Kasi ganito yan, may mga panahon talaga na kailangan. Mamaya mo na sabihin pagpatapos na yung programa. So mga katropa, 503-8288 po ang aming pong phone number at pwede rin po kayo mag-text or tumawag din sa 0927-220-8332. Diba? So mga katropas, dito muna katropas kasi down po ang aming internet, so we can't accept your comments via Twitter and Facebook. So, dito muna po sa text. Pag gastusan nyo naman po kami, kasi ginagastusan namin po kayo. Binilangan. Pero ito po ay service. Ngayong araw po na to ay Friday. At dahil po dyan, review day. Pero ang mas mahalaga po, hindi po yun ang mas mahalaga. Pero nagkataon din po at swerte namin na dahil Friday po ngayon, first day pong lumabas yung The Amazing Spider-Man. At maaari po talaga namin agad-agad i-review today para po malaman nyo kung pupunta ba kayo sa sinihan tomorrow, mamayang gabi, or stay at home. Actually, ito yung mga one of those times na pwede tayo mag-make ng difference kung manonood ba mga tao o hindi. Para we can save you if kung 200 pesos. 200 pesos ba? Almost 2.5 hours worth of your time. Hindi ko po naramdaman today because si Katropan Dex ang ang aking sugar daddy. Medyo nakakaluwag-luwag na Katropang Jane. Pero dukha pa rin. Sugar daddy ko po si Katropan Dex today. Dukha pa rin pero nakakaluwag-luwag naman. So pwede na tayo magbayad ng pwede na ako magbayad ng ticket mo muna for this one. Oh, how sweet. Okay. So mga katropas, balikan natin yung The Amazing Spider-Man. Kanina lang pinag-usapan na po natin yung storya nitong version na ito ng The Amazing Spider-Man. At sabi nga ni Katropan Dex, though meron tayong ilang mga bagay na nadagdag, yung basic na premise pa rin naman niya is the same. Actually, motivation, yun yung, it was the same. It was the same foundation, kumbaga. So, yun. So, ang tanong talaga dito, in
terms of story, did we do a better job this time? Diba? In terms of story. Kasi ako talaga, isa sa talagang, diba sinabi ko na po nga kanina, isa sa mga pinaka-fail para sa akin sa original na Spider-Man is yung angst ay pare-pareho. Tapos, talaga siya, gloomy guy siya. I mean, kahit na si Tobey Maguire supposed to be hindi naman siya, yung tipong ang bigat-bigat, there's, di ba, ng dating. Kasi, laging parang feeling ko laging may gloom. Hindi pure ang happiness. Yung Tobey Maguire kasi na, ewan ko if it's the actor or just the characterization that made the difference doon sa unang Spider-Man series. Tobey Maguire's face kasi isn't the type na parang bagay sa Hindi sa playful masyadong enough. emo, emo. napaka-emo-emo na karakter ng Spider-Man doon sa series na yon. Yung parang hindi walang parang audio video lock parang ang tawag natin, di ba? And then naintindihan ko kasi like I've watched the cartoons of Spider-Man, though hindi ako masyadong nag-follow sa comics ng Spider-Man, pero sa cartoons nung pa siya animated series siya, pinapanood ko talaga at si Spider-Man talaga yung yung makikita mo ngayon na very playful siya na yung may mga side comments, di ba? Very playful kasi yung Spider-Man, yung character talaga. So I think yun yung na-revive dito in terms of the story. Pero I guess mamaya pa naman natin pag-usapan yung characterization. So let's go for the story first. Do you think na katropang Dex, did it work that hinabaan pa nila yung mas backstory? So hindi lang si Uncle Ben ang source ng kanyang kumbaga yung kanyang pain. Hindi lang si Uncle Ben, pero dito multi-layered na, katulad nung loss ng kanyang parents. Oo. Tapos yung, in essence, yung sense of responsibility niya, di ba? Tapos ang dami ng sense of responsibilities dito, yung nangyari kay Uncle Ben. Tsaka para nga sa kanya, yung pag-create nung creature na kalaban niya, siya din ang may kasalanan, diba? So what can you say about that? Yung story, yung pagkakakwento nito for me, mas hindi ko siya naramdaman. Ay yung parang nag-breeze. Mas nag-breeze through doon sa sa I don't know if it's the elements that tawag dito that play together. Na nagpadali ng viewing for me, but nakita ko kasi yung storya na mas nag-flow ng natural para sa akin. Even yung napaka-simpleng factor, elemento ng nag-skateboard si Peter Parker. Ang laking bagay nun for me. Because the first, I'm sorry mga katropa kasi talagang naka-mindset ako na mula nung the moment na pumasok ako sa sinihan kanina, sasabihin ang magiging assessment ko dito babase ko sa pagbabangga nung unang Spider-Man series sa pangalawang Spider-Man, itong Spider-Man ni Andrew Garfield, no? So parang yung unang Spider-Man kasi yung lahat ng nagbago kay Peter physically, yung kanyang kakayahan, yung kanyang agility, yung kanyang pagiging daring, yung kanyang pagiging malakas, nanggaling lahat doon sa simpleng Spider-Bite. 'Di ba? Ang na-appreciate ko dito sa pelikulang ito is the fact na hindi siya totally lahat parang special ability lang nadagdag, but the skill, some of the skills are there. He's bright, he is matapang naman siya. Kasi even nung wala siyang kakaya ng makipaglaban sa mga bullies, lumalaban siya, di ba? Matapang siya. He wasn't a wimp, to be honest. Hindi siya, unlike nung Spider-Man na parang pushover Di ba? Yung Tobey Maguire pushover na na Spider-Man. Ito hindi man ubra, pero hindi aatras. Hindi parang, okay, babatuhin ako ng bola. Sige, ang galing mo Yung ganun siya, hindi siya yung tipong, di ba? Tapos, may konting attitude na. Nag-skateboard siya, tapos parang doon na-establish yung kakayanan niyang mag-acrobatic stunts. Di ba parang kasi, okay, nag-skateboard ako, tapos nakita ko, hindi naman ako nasasaktan kapag nahuhulog ako. So, may short sequence doon na pinakita na nag-training. Di ba? So parang, okay, na-appreciate ko ngayon yung hindi siya basta lang kumeme na Tapos parang, yung unang Spider-Man, tanong ko, saan niya nakuha yung idea behind the web thingy. Kasi,
if he's just biology ba? Biology. Basta medical ganun. student diba? Hindi ako masyadong convinced na makaka-invento siya ng, kasi hindi naman siya in-establish na Hindi siya in-establish na makaka-invento siya ng gadget na nag-spurt out ng very reliable, very strong na web, strings, di ba? Ito, hindi pa siya nag-develop ng web. Di ba? Oscorp did. In-apply niya lang basically doon sa kanyang bracelet. Kieme. So parang okay, na ano ko ngayon. Tapos merong simpleng eksena na pinapakita sa TV yung gaano ka-effective itong web na ito, 'di ba? Na parang kayang humila ng isang malaking cargo plane, ganyan. So, okay. So yun pala yung pinanggalingan nun. Yun yung mga simpleng elemento na parang nailatag niya sa akin. So, mas naging malinaw ngayon sa akin na parang wala akong masyadong questions about where Spider-Man's ability came from. Diba? Yun, yung ganun lang, baka yun yung nagpadali para sa akin nung kwento. And for me, this one was an easier watch because yung character, yung character development. Yung pagkaka-create nung universe niya, yung pagkaka-create ng mundo niya was hindi pilit, yung hindi yung tipong lahat may pinanggalingan doon sa na yun. Nakita mo sa dulo na may tumulong sa kanya because may nangyaring ganito, di ba? Yung ganun, tapos mga simpleng lang siya. Simpleng acts. Mga simpleng acts of kindness, ganyan na, yun, di ba? So, parang, the same goes with the pagkamatay ni Uncle Ben, di ba? Namang, simple lang yun eh. Simple lang yung mga pero, because of how you reacted to it and how things turned out, nangyari itong mga ito. Yun, para sa akin yung I guess the word that we're looking for here is organic, Katropang Dex. No, I like the word organic. Alam ni Katropang Dex, hindi po organic. Organic. Ang gusto ko po. At nabanggit din yan sa ha? Talaga naman mga babae dito talaga sa Tropang Radio, ha? Ay, sa sa Dizu pa. At nabanggit yun sa At nabanggit yun sa pelikula, yung word na organic. Organic eggs, if you know what I mean. So, mga katropas, ako naman, ang masasabi ko noon sa aspeto dahil na-mention naman ni Katropang Dex, things that ang addition kasi dito for the most part is the introduction of the parent, especially yung father, 'di ba? Yung relationship ni Peter Parker dun sa father niya. At para sa akin, though hindi natin na-establish talaga very strongly na genius siya, I think magigets mo kung bakit siya ganun siya mag-isip. Kasi yung father niya is a genius. So makikita mo na diba, may inspiration. Established yung parang, so may siya, mas madaling tanggapin. Tapos nga, kahit nga yung sabi nga ni Katropang Dex, sometimes it's the eye for the details. Diba, the God is in the details. Yung sabi nga nila. Except for example, may isang time na sinara niya yung pinto. Tapos meron siyang contraption na nagsasara ng pinto mag-isa. So, diba? Wala pa siyang wala pa siyang power Spidey abilities. Ay meron na siyang ganitong abilities. And I think I appreciated what Katropang Dex said about compounding lang on what was already there. At in terms of the storytelling of it, to be honest, in-establish na itong mga movements niya na nangyayari na before pa siya. Mahilig siyang sumabit-sabit dun sa mga chains. Wala pa siya nung wala pa siya nung web. May sabit-sabit na siya sa mga chains and all that. So, I think makita mo, okay, mukhang na-enhance lang. In-enhance lang ng power. Yung power niya, capability niya na gawin tong mga totally different level. Yan. So, dahil dyan, dahil doon sa aspeto na yon, I think, na-appreciate ko si Peter Parker kasi nagkaroon siya tsaka yung emo-ness niya, nagigets mo. Diba? Kasi parang, I didn't get, ang dami niyang questions, ang dami niyang hinahanap ng mga tanong. Dati kasi lost lang si tapos Peter siya, Parker. Anong nangyari yung pagkawalay niya doon sa parents niya? Meron na siyang, bata na siya na may malay. Yung kilala niya na yung parents niya, alam niya na, pag nakita niya itong mukha na to, nanay ko yun. Parang kasi, before I've always thought that Peter was with Uncle Ben and Aunt May since he was a baby. Yung parang ito pala, yun yung Yung pala yun, parang ngayon, pag nakita mong iniwan ka nga naman ng mga magulang mo at that age, parang, teka, may maiiwan ng something sa'yo, di ba? So it's just really those small things na ina-incorporate dito sa dito sa
ano masasabi natin dito sa Sa pelikula. sa storya ng Sa storya. The Amazing Spider-Man. But mga katropas, if there is anything that is new about it, ay obvious. There's a new Spider-Man There's a in new town. Spider-Man. And in essence, everybody around him is new. So I think the point there is, doon tayo papasok mga katropas, yung ating sa susunod na sa ating pong pagbabalik, pag-usapan natin yung characterization because it lends, probably in this particular incarnation of the Spider-Man, mas mahalaga yung aspeto na yun. Yung pagpapalit ng mga characters. Kahit may mga story points same na story points. pero in essence, It's the it's the characters that have changed, 'di ba? Yung take ng mga characters, yung characterizations nila, motivations for being, yung relationships nila to each other, yan yung mga mas nagbago. Mga katrawas, may live streaming pa rin po tayo pero wala lang po tayong Facebook at Twitter. So, pwede pa rin po kayo makinig sa dzup.weebly.com. By the way, before po tayo mag-break, dalawa po ang engineers in the house. Engineer Mark at si Engineer Philip. Nandito po siya. Hello. Bakit ka nandito, Engineer Philip? Gabing-gabi na. Okay. Mamaya na lang daw sasagutin ang tanong May na yan. theory ako. Ganon. Bubulong ko sa'yo. Oo, teka, off during the break natin pag-usapan. Engineer okay? Mike, pakishare na naka-off yung mic ko, ha? Mga katropas, wag po kayo nga alis. Babalik ang review dito sa Tropang Radio. Yo. Tropang Radio. Tropang Radio! Tropang Radio! Yo, mga katropas. Yan, tanong ko lang, alam ba? Hindi yata. Okay. Ay, sorry. Babalik na tayo. Ikaw talaga, 7:35 na nga. Inuhold ko yung question ko kanina pa eh. Alam mo na nagkukwento ka. Diba? Inuhold ko yung question Live ko. and alive kasi nung tayo. nagkaroon ako ng chance, ang tanong, alam ba? Hindi naman Hindi yata. pa. Okay, sige. That makes the story. Yeah. Totally Ngayon, different. mag-break na po tayo kasi meron po akong sasabihin. Hindi, mga katropas, tayo po yung nagbabalik dito sa Tropang Radio. just imagine kung gaano ka-juicy itong pinag-uusapan. Biruin mo, mas juicy Nagli-leak pa. out. Ako po si Katropang Jane. Ako si Katropang And Dex. of course, Ay, natanggal. Ako, nawawala. Natanggal? Ikaw naman, Katropang Dex. Kasi ikaw naman yung akala ko kasi pumuputok yung mic ko. If you know what I mean. Kaya kailangan i-adjust. If you know what I mean. I have this weird feeling na kanina pa ako sa tenga ko. Parang pumuputok yung audio. Kaya may conscious effort ako na itaas yung yung bibig ko. Tsaka lumayo ng konti sa microphone. So, yun. Ano po yung broadcast? Ano po? Broadcaster. How to's yun. So, mga katropas, ngayon, napag-usapan na nga natin yung story ng Amazing Spider-Man. Oo, syempre, ang pagpapatuloy po ng pag-uusap natin ay about characters and characterizations, di ba? So, let's talk about Andrew Garfield. Andrew Garfield? Sabi nila kamukha ko daw siya. Sabi nila. Lahat mo na lang sabi ko kamukha meron na akong mo. bagong kakarin na kamukha ko. Sabi mo, kamukha mo si Zac Efron. Sabi mo, kamukha hindi ko sinabi kamukha ko si Zac Efron. Pero sabi kasing gwapo ko si Zac Efron. Yun, Sabi mo, kamukha mo si Danny Radcliffe. Ay, nasabi nila yun. Okay. Hindi ko sinabi yun. Ito si Andrew Garfield. Sabi naman nila. Pero nung tinitinan ko yung Katropang Jane silipin mo yung mga pictures ko nung ako yung nasa college pa. Parang oo nga. Tingin ko mas current, kung sakali man, yung college, mas malapit yun sa mukha ni Daniel Radcliffe. Yung mukha niya ngayon, I guess it's because of how you look like now. Yung mas crunch, mas marumi. Malinis po kasi sa Katropang Dex nung college. Malinis po talaga, parang iniis-is araw-araw. Diba? Dahil po dumumi na po isip, dumumi na rin. Oo. Nag-manifest kasi externally yung mga ganyan ba. Mga karumihan sa buhay. Yun na nga, matanong ko, ano naman ang gagawin niya dun sa sitwasyon na to? Huwag na lang ipaalam. Hindi, baka ewan ko. Baka yun pa yung tayo pa yung bumalik sa characters. Okay, so si Andrew Garfield, balikan natin siya. Okay. Si how Andrew can you Garfield, say, how is he different from the Tobey Maguire? It's totally different. Kasi sabi ko, ang kinukwento ko kay Katropang Jane kanina, mga katropa, is there is something about Andrew Garfield's face that made it very easy for him to express how Peter Parker is characterized in that film. Hindi ko alam kung dahil lang yun sa facial features niya o dahil lang magaling talaga siyang aktor.
He was very boyish. Yung parang, And alam mo, very emotional without it being, yung tinatawag nilang ugly cry. hindi umi-emote eh. Yung, Tsaka he was so cute about it, yung parang kahit pagka Oo, nire-require ng fun, eksena na awkward, cute, ang awkward funny. niya din, no? Ang awkward ng itsura. Tsaka awkward siya sa legs niya. Tapos parang kung saan niya ipasok yung face Oo, niya. Tapos, tapos even yung pagbabunny hop niya, out of a scene, may something di ba? Tapos, nung sabi ko, baka naman mamaya, lang to, magaling magpa-cute lang, di ba? Baka lang magaling magpa-cute. check naman yan. Di ba? Baka magaling lang magpa-cute kasi bumubulong si Katropang Jay sa tabi ko, parang, ang cute niya, no? Yung baka hindi napapansin ni Katropang Jay, pero ayun. Tapos nung nag-require na and it was a brief moment of being very serious and being emotional talaga. As in, feeling mo, yun na yung height nung emotion talaga. Yung pinaka-intense emotional eksena. Tapos one line lang yata yung sinabi niya doon sa na yun. Nakita mo naman sa mukha niya na and na-deliver niya ng sobrang, sabi ko, perfect yung eksena na yun. Parang, wow. Diba? Tapos parang, yung gano'n. Tapos if he needs to look clueless about things, he looks clueless. If he needs to look stupid, he looks stupid. If he needs to look cute, tsaka hindi yung, diba? if he needs to look intelligent. Oo. Diba? Ay, naku mga katropas, manood kayo only for the moment na tinanggal ni katropang Andrew Garfield ang kanyang contact lens at pinalitan ng salamin, yun na. That made our year. Diba? Tapos maski nung ginagamot siya ni Gwen Stacy doon sa kwarto, diba parang okay, nakikita mo sa kanya, parang sa yung character ngayon tumatawid sa because of the pagiging effective nung aktor. Well played talaga. Oo, well played talaga yung Andrew Garfield dito. I don't know if it's just I don't know if it's the director or if it's the actor, but everything seemed okay. To make him the perfect Spider-Man. person Tapos for parang this, And yung pagkaka-deliver niya ng character, hindi disjointed yung mga emotions niya from each other. Alam mo, itong range ng emotion na to manggagaling sa isang karakter lang ito. Tapos yung pagiging playful niya kapag nakamaskara, di ba parang kasi even without the mask, he's like that Yung nakikita mong awkward funny guy, na alam mo, nakikita mong kapag nagsuot ang mask niya naging Spider-Man, siya yung same tao na magsasabi na seriously, iniisip mo kap ako and nakasuot ako ng red and blue tight suit, yung ganyan. Yung ganong So parang Andrew Garfield here made all the difference, I guess, doon sa from as compared to the Tobey Maguire character. Kinomentan ko na kanina na parang may something something very very detached doon sa Tobey Maguire and Peter Parker. Parker. Not very enjoyable to watch. To be honest, no. I mean, I love Spider-Man. Pero parang parang yung minsan nakakainis na parang arty-arty naman natin, yung gano'n. Ito kasi parang gets mo why. And then if I may add on to the Andrew Garfield fans club kind of thing. And then I didn't expect it from Andrew Garfield because I did not see talaga a lot of trailers of this one. I'm not one kasi to be watching trailers, yung parang ganun-ganun. Pero ang nagustuhan ko is because Andrew Garfield, away from the Spider-Man character, ito yung first time ko talaga nakita siya as a Spider-Man character, sobrang siya, pero alam mo yung spiffy. Kasi Brit po ito Brit siya. So spiffy na parang yan, ito yung tipong laging nakasuit. And laging alam mo yun yung very proper and very kung maglakad ay very, very regal. So you will not really believe na, oh my God, siya yung magtatatalo na gano'n, diba? So parang, running around din, tapos parang hoodie at lang. Tapos parang ang likot-likot, diba? You will not think of him like that kasi hindi ko nga maisip, ano ba to? High school ba si dito? Kasi parang si Andrew Garfield, without being, when he wears his suit, mukha mga late 20s. Because he was in the Social Network And diba? siya yung parang kapartner ni seryoso Mark Zuckerberg doon na parang, na to yung business business major school, ganun siya. So parang to make him feel very very young and ganyan. And may I also interject na rin Emma Watson.
Emma Stone. Emma Stone. Watson naman ako. Emma Stone. Emma Stone. Si Emma Stone din naman po, nagpe-play na rin po yan ng mga matatandang babae. Oo. All of a sudden, high school si ate. Oo. At kineri At naman. kaya ano? naman, hindi mo naramdaman na, Emma Stone, awkward sa role, Oo, matanda dapat na. mga diba? usually. Kasi though nasa early 20s po si Emma Stone, ano naman po siya, mostly, yung parang alam mo yan, very Scarlett Johansson na she looks older than her age. So, in fairness sa kanya dito, though yun na lang, ang problema lang natin, makeup artist, ganyan, medyo ang linya po ng linya-linya po, medyo Nakikita. hindi napansin, medyo lumabas po, ganyan. So, yun lang. Anyway, highway. Tapos yun, Let's talk about the other, let's say, your favorite characters. Yun, ako gusto ko rin yung Emma Stone. Gusto ko rin mag-comment sa Emma Stone. Wag na. Yung Gwen Stacy character. Hindi naman sa dahil love ko lang talaga si Emma Stone, no? But, ewan ko, yung dynamic ng dalawang ito. Characters. Probably it's also the fact na hindi nila masyadong play up itong love angle. Oo, tsaka Nitong love na to, angst, yung nakakainis diba? na I can't be with you because I have to keep you safe. Actually sad ending na po lumabas itong issue na ito. Na parang hindi naman mo naman maiiwasan 'yun, 'di ba? Pero Kasi part yun kasi nung hindi ito masyado. Sabi ko nga yung encuentro, yung mas marami pang contact yung taong lizard kay Spider-Man at Peter Parker character kaysa kay Emma Stone. Mas matagal pa nga yung hug ni Sally Field. Si Sally Field po si Aunt May. At yun si Sally Field ang bata ng Aunt May. Yung parang now I saw Aunt May in a very different light because parang hindi siya yung parang Aunt May na uugod-ugod na matanda na. Iba ang diba? perception natin. At na-appreciate ko tong Sally Field pagkakacast dito for Aunt May kasi parang now it gives the Aunt May character a totally different dimension. Na parang, nga naman, pwedeng ganito yung character ng Aunt May. Hindi niya kailangan yung parang helpless old woman na widow, di ba? Yun lang. Tapos, magaling din yung Martin Sheen. Mahusay din. As Uncle Ben. Oo. Tapos, yun, maganda yung the casting is oh. hindi mo it may look a little baka maging doubtful ka lang kapag initially nakita mo, pero pag nakita mo kung paano nila deliver, yun eh, di ba? Parang feeling ko nga it's not magaling talaga yung mga artista. Alam mo, if I may say before we go to break, si Martin Sheen and Sally Fields, they're two of the most the best actors, di ba? Two of the best actors, and these are veteran actors. Even if ganun na, it gives a lot of credit to them na hindi nila lamunin literally, o overplay yung kanilang characters na mawawala na sa picture yung kung sabaga considered as new character, new actor na si Andrew Garfield, 'di ba? So talaga malayo talaga yung malaki yung malaki yung contribution na ako nga sa totoo lang nung mamatay si Uncle Ben, alam naman po, hindi po to spoiler, mamamatay pa talaga si Uncle Ben, nung namatay siya, talagang pinanghinayaan ko kasi sobra akong na-invest dun sa character from, based on how Martin Sheen portrayed it. So, I guess also, huling konting comment na lang tayo dun naman sa mga, sa villain of the villain here. How, yung pag-play up naman sa villain. Kasi usually, di ba, yung issue natin, let's say, yung lumang mga play up na Batman, yung mga black and white type of na masama lang pinanganak ko na masama, and so masama na siya forever. Actually, itong villain na to, meron siya nung parang feeling ko same twist nung villain sa Spider-Man 3. Yung tipong naging yung Sandman na naging mabait supposedly, tapos naging tapos, masama, naging villain, tapos nung bandang huli parang tinulungan niya na sorry po for some spoiler, a little spoiler para sa napalabas na po yun dapat by this time napanood niyo na tinulungan, parang naging mabait ulit, parang ganyan. Ito yun kasi yung sa Spider-Man 3 it felt very pilit for me. This one, hindi. Parang na-establish kasi yung relationship niya doon sa Peter Parker character. Not directly, pero alam mo na, aware kasi siya na anak ito nung research partner ko when I was young, 'di ba? So parang feeling ko, siya, yung may ganun na rin siyang, tapos
na parang probably ito parang wala talagang yung wala hindi innately masama itong na to. Na-force lang siya ng circumstances na na maging to react the way he reacted dito sa pelikulang ito. And feeling At ko mararamdaman mo rin why he had to do it. At hindi ka rin nasusuya. Hindi ka rin Sa totoo nga lang, nalulungkot ka every time na may fight scene Sa na totoo lang, magiging lizard siya, 'di ba? Kasi parang forced lang kasi siya by the situation na magpakaganon. One, because of his personal motivations, and pangalawa, yung external forces na nagpumupuwersa sa kanyang gawin yung mga bagay na ginagawa niya. Ayun. Okay, mga katropa, sa short break po muli tayo sa ating pagbabalik ang Wishlist ating na to? final rating and our wishlist para sa Tropang Radio. sa review natin sa araw na ito. Magkwento po muna kami. Huwag po kayong alis. Babalik ko ang Tropang Radio. Yo. Ano ba yun? O tapos ganito na. 1602 Tropang Radio. Tropang Radio! Yo, mga katropa, hindi po pa rin nare-resolve. Or subconsciously ginagawa niya yun para to test din kung okay. Teka. Nakabalik na yata tayo from break. Alam niyo mga katropas, di po kami nagkikita ni Katropan Dex. Actually, once a week na lang tayo nagkikita, Katropan Hindi Jane. na tayo nagkikita, so hindi tayo nakapag ng update ng mga nagaganap kaya pagka-chismisan po namin ni Katropan Jane, chismis galore talaga. Hindi, maghawak kami magkakasama, pero hindi kami umuusan ng kwento sa isa't isa. Nakikita kami twice a week, pero Tapos, parang yata yun, laging kulang na naman. Laging may update talaga. Parang, nagbago na naman ng mundo. Marami pong parang kulang pa ang oras. Napaka-interesting ng na to. Ng buhay namin. Buhay na ito. Okay, balik po tayo sa ating pong huling hirit tungkol sa The Amazing Spider-Man. So, pasok na agad natin ang wishlist dahil 7:52 na. Naantay na po ako ni John. Okay, 7:52 na. Wishlist. What do you wish na nandito sa na to? But isa sa mga wishlist ko siguro dito. At ito yun, hindi naman masyadong mataas ang expectation ko talaga sa mga superhero films, no. Aside from the special effects siguro, 'di ba, na alam naman natin na inaasahan natin, 'di ba? Mas gusto ko siguro or siguro mas maganda yung kwento kung tawag dito, kung may mga patungkol na tayo doon sa mga susunod na magaganap. Kasi parang feeling ko very hindi safe masyadong kasi parang ang gusto natin gawin dito is ma-establish yung yung kinalaman ng parents sa magiging buhay ni Spider-Man in the future. And yet bringing up lang ulit natin yun sa dulo na bookends lang natin siya ginawa. Hindi natin siya itinanim unti-unti doon sa parang opening ko meron akong something about the parents. Ito yung naging issue. Keme pagdating doon, they totally disappeared. The parenting totally disappeared aside from the moments na nadi-discuss siya. Tapos parang alam mo naman na hindi ito talaga yung sentro nung hindi ito yung sentro nung issue, 'di ba? And then sa dulo lumabas na naman yung may parent issue na naman na yun naman, may parent element na naman na binitawan na alam mong major siya. Kasi parang may ganun pala doon. Parang parang feeling ko lang, parang probably because nung sinusulat nila tong Amazing Spider-Man, they are intending to just test it out. Muna kung pwede. Test it out. Tapos parang tignan natin kung patikim sa dulo ganito. Parang hindi pa siya solidong arc talaga ng kwento na siguro kung tatako ng 4 na movies o 3 pelikula ito yung magiging kwento niya, ito yung magiging sentro niya. Kasi ganun yung yung Batman Begins, ganun siya, yung parang alam mong ito yung step ng Batman hanggang makarating siya sa sa Dark Knight Rises parang ganun yung siguro yun lang yung ko. Or probably baka gagawin din nila ito doon sa mga next few. Tapos parang feeling ko lang masyadong linear ang pagkakakwento. Yung parang hindi yun, ito. May few flashbacks. But it's basically once upon a time and they lived happily ever after. Or not so. Not happy, but there is part 2, parang ganun. So, yun yung parang masyado ng linear. Parang surprise me with the parang naghahanap lang din ako ng surprise me with something outside what I saw. Yung gano'n, parang okay, sige.
Pero rather than that, wala naman ako major na reklamo about it. Kasi parang binibigyan ko rin ng espasyo itong genre niya na to. Itong pelikulang ito para mas ma-expound niya pa yung sarili niya sa mga susunod na pelikula. Ako meron susunod na pelikula. And obviously parang meron eh. Ako naman, ang wishlist ko dito ay in terms of the genre din. Ako din mas mababa, syempre, expectation. Wala naman siyang claim na mag-i-intellectual siya. Magpakwento lang siya ng konti, pasasayin kaya sa mga special effects. Wala namang ganun eh, di ba? At least, yun naman yung expectation mo. Misa kasi pag ito na yung expectation mo, parang yun na lang within the expectation of the genre, yun na lang yung hinahanap mo. In my case, ang medyo hinanap ko ay yung sinabi ko na nga to kay Katropan Dex kanina nung nagkwekwentuhan po kami. Hindi po during the break pero before that. Ay sabi ko po parang naghahanap din ako ng layer nung kay Spider-Man na yung weaknesses na naapektuhan siya nung kanyang, 'di ba kasi yung naapektuhan kasi yung yung villain nung pagiging lizard. So parang pero siya walang effect sa kanya kundi umayos lang ang buhay niya lahat. Pero sige, sabihin na natin na may ibang dahilan for that, 'di ba? At hindi na talaga napagtuunan ng pansin 'yon. Pero siguro ang isang wishlist ko ay ito, noong naging Spider-Man siya, lahat ng angst niya about parents, about si Uncle Ben, na medyo nawala. Yung sa, 'di ba, yung sa fights, hindi man lang parang ang niya is I have to save you because I can't save anyone. Ay yung ganoon. Ako kung lumabas 'yun, winner, 'di ba? Ayun. So medyo parang nakakalimutan yata ng writers kung ano pinanggalingan niya in the na yun ang kaya what motivates him to save kasi hindi nga niya technically na save yung lizard, 'di ba? Parang kaya niya ginawa yung act na yun kasi it saves the entire place. So parang ganoon yung sana na save niya yung lizard because yun yung talagang primary attempt niya. Actually, diba? this is a very very mean of me ha. Pero sana nahulog na lang sa yung bata sa kotse. Yung bagets na sa car. Sana namatay na lang yung bagets sa car. Huwag mo naman sabihin yun. Hindi mamimiss na yung chance. Ay, gumanon. Okay. Kay Katropang Dex, our rating naman. How many yo's are we going to give Spider-Man? Ikaw or ako? 3.5. Masyadong mahabang explanation. 3.5 para sa akin. Because, 2 engineers na to. Because kung ibabase natin sa expectation ko and sa existing standard ko, base sa naunang Spider-Man franchise. This one is way better. Sa expectation ko sa kanya, nasabi ko na nga, hindi masyadong mataas. Pero ito talaga na-exceed niya yung ina-expect ko na And pinakamalaking factor dito was Emma Stone and Andrew Garfield kasi effective yung pagkaka-portray nila ng character nila. Walang inis factor. And I guess nag-fit in sila well. They fit in well doon sa nag-fit in sila well doon sa storya na dinevelop for this film. So, yun yung reason kung bakit 3.5. Yung 1.5 na nawawala, ibibigay ko na yun kapag nakita ko na yung iiwan ko yun para doon sa sequel at sa sequel pa ng sequel kung meron man. Okay. Mga katras, ako naman 4 stars kasi for the concept, for the execution, for Andrew Garfield, for yung very enjoyable to watch. And kung ipinunta nyo doon ay enjoyment, definitely mag-e-enjoy ka. It's the length is just right, hindi ka masyadong hindi ka walang umay factor. Tsaka ako po, lagi ko po binabantayan si Katropan Dex, baka tinulugan na ako. Kapag ganun po, alam ko na kung gaano kapangit yung pelikula. Actually, sa totoo lang po, alam ko na kung kailan titingin kay Katropan Dex. Oops, boring na. Oops, tulog na. Di ba? Ang galing ko, di ba? Katropan Jay, iniisip mo pala na unahan na kita. Sabi ko, boring nga. Pag ko tulog na si Katropan Dex. Di ba? So, mga ganung mga bagay. So, I think, it's important that, yung, kasi kung hindi man siya laliman, hindi siya sobrang kakaiba, pero ang masasabi wala pang malalim na lesson na matututunan pero dito. Ako, para sa akin, in the look itself, it's not usual to have that type of look kapag hindi kapag superhero. Mas mayroon kasing artificiality na dating ang superhero movies. Ito, meron siyang attempt talaga to look more real at parang to feel more down to earth. Tsaka
ang setting nito ay present. Kasi usong Google. Oo, tsaka biruin mo, habang hinihintay ni katropang Spider-Man yung villain na lumakad nagte-Tetris. Tetris ba yun? Oo. Bejeweled. Parang Bejeweled. Parang diba? Tsaka yung nakasuot ng costume at tumatawag sa cellphone. Diba? Parang, oy, mas ka dyan. Ay, nako. Ang aking pinakapaboritong, ito na po ang aking bagong expression ngayon. Ay, Mother Hubbard! Oh no, Mother Hubbard. Si Mother Hubbard Tsaka po. ito pa isa sa mga na-appreciate ko sa pelikulang yun, ha? Hindi damsel in distress ang leading lady. Kahit si Aunt May. Si Aunt May, hindi siya napunta into being. I am not an old lady. Di ba ganun siya. Hindi, wala pong damsel in distress dito na na ilinis kailangan ni Spider-Man. Okay, so si katropang Karen Ragpala ay nakikinig po. Hello. Hello. Sa'yo. Thank you for Katropang listening. Karen. Katropang Keng. Siya, ang gusto ko talaga dun sa, mapunta tayo kay Emma Stone, si Gwen, di ba? Nakaalis siya dun sa building Nakaalis sa building, walang kagalos-galos, di ba? Mag-isa naman, di ba? Na-expect mo, nandoon yung di ba? Nandoon yung nandoon lizard. wala Lumalakad sa harapan yung lizard. Ito na, mabibihag na to. Tapos iaakit sa taas ng building, inilitas si Spider-Man. Hindi, wala. Wala. Nakuha yung tinatago niya sa cabinet. Tapos walk out of the building safely. Sa mga katramas dyan po natin tatapusin ang ating pag-uusap tungkol sa The Amazing Spider-Man para masimulan po namin ang mga mas mahalaga pang pag-uusap na hindi na po pwedeng marinig. So mga katropas, ano ang suggestion namin? Go ahead, watch it. Panoorin niyo to. It's worth to watch. It's worth watching actually, this movie. Ano lang po, enjoyable lang. Huwag na po expect na masyadong. Ay, sa totoo lang po, ang Andrew Garfield ay busog na po kayo. Karen, manood ka na at nakakabusog na si Andrew Garfield. Feeling ko magugustuhan ni Katropang Karen to si Andrew Garfield sa film na ito. Minsan gusto mong, isip mo, gusto ko ba suklayan? Hindi na, okay. Wag na, okay na yan. Tapos nung nabasa, bumaba yung buhok, okay pa din. Immortal tong sa Spider-Man. Mga buhok nito Akala mo okay na kasi nakaayos yung buhok. Yun nabasa siya. Kasi nalublob sa tubig ng kanal, di ba? Pagbalik doon tubig kanal na, maganda pa rin ang tapos hair niyayaka pa rin siya ni Emma Stone kahit amoy kanal na siya. Oo, yun talagang pag-ibig. Pag-ibig diba? talaga yun. Sa mga katrawas dyan po nagtatapos ng Tropang Radio. Of course, again, 7 to 8 p.m. araw-araw po ang Tropang Radio, Monday to Friday. And of course, ang DZP, 10 to 8 po, every Monday to Friday din. So, break mo muna tayo over the weekend. Yep. Next week ay magbabalik po ang masayang usapan para sa maunlad na bayan. Masaya talaga. Wala pong matino dito Masaya po matino ang usapan para sa maunlad na bayan. Mga katropas, catch you again next week. Katropang Dex. So, ano ba papanoorin natin next week? Si Katropang Dex, masaya lately. Mga puro crush niya yung mga lalabas Ha? Si Emily Blunt. Diba? Mga katropas, kung sa DCP 602 kasali ka sa Tropang Radio, kasali ka na. Katropa ka pa. Sabi ko na nga ba? Ito na. Ito nga sinasabi ko. Kailangan.